Alondra POV. Ngayon ako naman ang nagtaka. Para saan? For doing this. For taking your lunch with me. Puno ng sinseridad ang kanyang mga mata. Marahang tumango ako. Let's eat. Baka lumamig na yung pagkain. I smiled smoothly. Tumango din siya at binitiwan na rin ang kamay ko. Nagsimula na kaming galawin ang aming mga pagkain. And to my surprise, masasarap pala ang mga pagkain rito, especially the beef nilaga, my favorite. Sa kalagitnaan ng pagkain, ay panay ang sulyap ko sa kanya. May kanina pa kasi akong gustong itanong sa kanya, pero hindi ko alam kung paano ko uumpisahan. Nahihiya na naiilang kasi ako. Sa panay na pagsulyap ko, kadalasan ay nahuhuli niya ako, kaya umiiwas kaagad ako. I know you're up to something. What is it, Alondra? He asked seriously, while looking to me intently. I just want to ask, if, hindi ko may tuloy-tuloy. If what? Humugot ako ng isang malalim na hininga, para magkaroon ng lakas ng loob kahit na papano. I just want to ask if you're also taking Chelsea inside your penthouse. Sa wakas, nasabi ko rin. Kumunot naman bigla ang noo niya. Why would I do that? Umiling siya. There's no any reason for me to let her enter in my penthouse. Seryoso niyang paglahad. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinak sa lalamunan. I'm so happy. Wait, you're asking because. Bigla siyang natawa, because you're jealous. And you thought, I'm taking her in my penthouse. Pakiramdam ko ay pinamulahan akong bigla ng mukha dahil sa hiya. Agaran ang pag-iwas ko ng tingin sa mga mapanukso niyang mga mata. I'm not jealous. Naging defensive pa ako. Hamalakhak na talaga siya. But you're blushing chicks, telling me that you are. Hindi na ako sumagot pa. Inirapan ko na lamang siya. Walang tigil pa rin siya sa katatawa kaya nagsalita na ako. Malay ko bang kung sino-sino yung mga babaeng dinadala mo dun sa penthouse mo? Including that interior designer of yours. Medyo hamupa na ang kanyang halakhak, hindi rin. Sa pagkakaalam ko kasi, aside from myself, wala pa akong nadadalang ibang tao roon, maliban sa'yo at wala rin akong balak na magdala ng iba, unless it's you. Hindi ako naniniwala. Pagmamatigas ko pa rin, kahit deep inside ay nagdidiwang ang puso ko sa sinabi niya. Lumutong ulit ang tawa niya. Then don't. I'm not forcing you to believe me, sweetheart. I'm only telling the truth. Hindi na ako sumagot pa. Ipinagpatuloy ko ang pagkain nang hindi siya tinitingnan. Naniniwala naman ako kahit na mahirap talagang paniwalaan, dahil sabi ng loob ko yun ang totoo. Nabigla na lamang ako nang idinampi ulit niya ang kanyang palad sa aking kamay, na nasa mesa. Pero seryoso, Alondra, wala talaga akong ibang dinadala roon, kundi ang sarili ko lamang, at wala pang ibang taong nakakaapak roon maliban sayo. Wala na ang tawa at seryosong sabi niya. Talaga, mukha pa akong nagpapakyot. Lumapad ulit ang ngiti niya na umabot hanggang tenga. Talaga, by the way, naalala mo pa ba yung unang beses kang tumuntong sa penthouse ko? Pumasok ka na lang basta-basta, tapos laking gulat mo pa nga nang namataan ako na nakaupo sa isang sofa, wearing only boxer shorts and topless. Lasing na lasing pa nga ako noon pero tandang-tanda ko pa kung gaano pumula yung mukha mo sa ganoon kong ayos tapos. Stop. Naalala ko yun. You don't need to elaborate the whole thing. Saway ko sa kanya na ngayon, ay hiyang-hiya talaga ako. Binawi ko rin ang kamay kong hawak niya. My cheeks are burning right now. That moment was really embarrassing. Paano ko makakalimutan iyon, gayong sariwang-sariwa pa iyon sa aking isipan. Yun pa nga yung araw na nagtalo kami ng sobra, dahil nalaman na niya ang tungkol kay Atticus tapos, ayoko nang ituloy pa. Tumunog na naman ang tawa niya. Gusto ko pang magpatuloy. Nagkasagutan tayo noon dahil nalaman ko na ang tungkol kay Atticus, at noong nagmatigas ka. I pinned you on the wall then sealed your lips with a kiss then. Kapag hindi ka patitigil dyan, iiwan na talaga kita rito. Pagbabanto ko biglang kumupas ang ngiti niya. No, please don't. Seryosong-seryoso na ang kanyang mukha, habang matamang nakatitig direkta sa aking mga mata. Huwag mo akong iiwan. Pakiusap, huwag mo na ulit akong iiwan. Nagsusumamo na ang kanyang tinig.
Anong nangyari? Ba't biglang naging ganyan siya kaseryoso? Nagbibiro lang naman ako, di ba? Marahang tumawa ako. Nagbibiro lang ako. Ang bipolar mo. I muttered, trying to cool things off. Ngunit hindi man lang siya natawa kahit saglit. Nagmamakaawa pa rin ang kanyang itsura, lalo na ang kanyang itim na mga mata. Pero hindi mo naman naulit ako iiwan, di ba? Seryoso na rin ako sa katumango. Hindi na. Wala naman na talaga akong balak pang iwanan o takasan siya, lalo't asawa ko na siya ngayon. Pagod na ako at tama na ang 2 beses na tinangka kong lumayo, pero hindi ako nagtagumpay. Ito na nga siguro ang kapalaran ko, ang manatili sa tabi niya at maging mabuting ina sa anak namin. Dinala niya ang kamay ko sa kanyang labi.at, pinagdadampyan iyon ng masusuyo at malalambot na halik. Salamat, Alondra. Marahang ngumiti ako sa katumango. Gusto ko yung ganitong pakiramdam yung banayad, dahil sa masusuyo niyang mga halik. Gustong gusto ko. And about Miss Diaz, you don't need to be jealous to her. She's just an interior designer and planner partner to me, and nothing else. Sincere siya habang hindi pa rin binibitawan ang kamay ko ngayon, ay pinaghahaplos niya sa kanyang makinis at malambot na pisngi. Nakakaintinding umiling ako. Hindi naman ako nagseselos nag-aalala lang ako. Nag-aalala ako dahil nakikita ko sa mga mata niyang may pagtangi siya para sa'yo. Babae rin ako kaya alam ko the way she looks and stares at you, I know she's up to something more than just a planner partner. Kung ganun, do you want me to call the CEO of Diaz Enterprise right now? To request another interior designer that will replace Miss Chelsea Diaz? Agaran ang pag-iling ko. No, don't do that. Pero ayokong napag-aalala kita ng ganyan, Alondra. At kung gagawin naman natin ang sinasabi mo, siguradong ma-offend natin si Chelsea. Ayoko pa namang nakaka-offend ako ng tao, Anthony. Nagbuga siya ng isang malalim na hininga. Sigurado ka ba? Maagap na tumango ako. Sigurado. Just deal with her professionally. Nakakaintinding tumango ako. I will work with her professionally. Dinampyan ulit niya ng isang mainit na halik ang aking kamay. Anthony POV. Friday night. Ang buong akala ko pure business meeting ang ipinunta ko dito, sa mansion ni Mr. Simon Diaz, tulad ng imbitasyong natanggap ko, ngunit nang makarating ako rito, nagtaka ako dahil marami ang mga tao. Yung iba mga kakilala ko ring business tycoons, at yung iba naman, ay hindi rin. It looks like we are not here for a business meeting, but rather for a party, based na rin sa suot ng mga kababaihan na party gown. Sa totoo lang, wala naman talaga akong balak na pumarito, kung hindi lang nakasulat sa imbitasyon na kailangan ng presensya ng CEO ng Morgan Legacy. Importante raw umano ang pag-uusapan patungkol sa merging project, kaya wala akong choice kundi magpaunlak. Mr. Morgan, napalingon ako sa babaeng tumawag sa akin. It's Chelsea with her red long sexy and fitted gown, and as usual, she's wearing a red seduction lipstick, then black shimmering stiletto. She looks so beautiful, sophisticated and seductive. Yun nga lang, wala siyang dating sa akin. Lumapit siya dito sa gawi ko sa may entrada. I never thought you'll come, she said, smiling widely. There's an invitation sent to me, that my presence is needed here, that's why. But I never thought also that there's actually a party in here. Sagot ko. Ah yes, there's a business meeting in here, between you as the CEO of Morgan Legacy to the CEO, and also to the board members of Diaz Enterprise. Importante daw ang meeting, I've heard. I'm glad you came, Mr. Morgan. Kapwa kaming napalingon sa nagsalita at nakita si Mr. Simon Diaz na papalapit sa amin. I'm sorry I didn't include in the invitation, that the business meeting will be held on the same day as my birthday party. He said in an apologetic tone. Oh, I'm sorry, I didn't know. I really don't have an idea that today is your birthday. Hindi tuloy ako nakapaghanda ng regalo. I also said in an apologetic tone. It's okay. I'll accept your presence as a present. Ngumisi ito. Ngumisi rin ako. So, how old are you now? Oh, you're not getting any younger, Mr. Diaz. I blasted in a humorous tone, but I don't mean on offending him.
Mukhang hindi naman siya na-offend, bagkus hamalakhak pa siya. Pati na ang kanyang pamangkin na nasa tabi ko. I know I am but for now, we better come inside first. Magiliw na aniya at iginiya na nga kami papasok sa main venue ng party. Wala nang atrasan ito, dahil nandito na ako. Ayoko namang maging bastos na narito na ako, at aalis pa kahit na sa totoo lang, ay gustong gusto ko na talagang umalis. Umuwi ngayon sa bahay at makasama ang mag-ina ko. Pagkarating sa consecutive table with important members, pinakilala nila ako sa mga tauhan ng Diaz Enterprise, at karamihan sa mga iyon ay mga Diaz rin na mga kasing edad lang ni Chelsea. The Young Diaz. Inaasahan kong magsisimula na agad ang meeting pagkaupo namin, ngunit hindi pa pala. May 2 bakanteng upuan pa at hihintayin pa raw ang mga iyon, bago magsimula. Nakakainip na. Atat na akong umuwi, kaya sana lang dumating kaagad yung 2 pa-importanteng members. Yung ibang miyembro may kanya-kanyang mundo, nagbubulungan at sila lang ang nakakarinig ng mga sariling pinag-uusapan. Ganoon din sa banda ni na Mr. Simon na kausap ang mga kapwa may edad na businessmen, at yung dito banda sa amin ay kung ano-ano yung pinag-uusapan, tahimik na nakikinig lang ako, at minsan nakikitawa kapag may pagtatawanan sila, lalo na yung mga k-dad ni Chelsea na mga pinsan niya. I checked my wristwatch and I saw it's already 8 in the evening. Exactly 8 PM yung usual out ko at 7 naman ang kay Alondra, kaya baka nag-aalala na siyang wala pa ako sa bahay hanggang ngayon. Excuse me for a while. Paalam ko kay Chelsea sa mga kasalukuyang kakwentuhang mga pinsan nito, nang tumayo ako mula sa aking upuan. Hindi ko na hinintay pa ang pagsang-ayon nila, bagkus naglakad na ako papunta sa isang tahimik na sulok. I dialed Alondra number. Agad naman nitong sinagot ang tawag ko. Hello Anthony. Bungad niya mula sa kabilang linya. Alondra, I spoke. Napatawag ka. May nangyari ba? Worried drawn at her tone. Hindi, wala naman. Maagap na pagtanggi ko. Napatawag lang ako. Para sabihing mal-elate ako nang uwi ngayon. May business meeting kasi ako ngayon, with the Diaz about the project, and my presence is quite needed. Akala ko nga pure business meeting lang, pero pagkarating ko dito kina Mr. Simon, birthday party rin pala niya. Ayos lang ba sa'yo kung medyo matatagalan ako? Hindi pa rin kasi nagsisimula ang meeting may hinihintay pang 2 board members. Mahabang paliwanag ko, habang hinihingi na rin ang permiso niya. It's fine, importante naman. Hihintayin na lang kita dito hanggang sa makauwi ka. Parang nakaramdam ako ng kilig bigla, dahil sa sinabi niyang hihintayin niya ako. Pakiramdam ko bigla akong bumalik sa pagiging teenager, at kinilig ang puso ko nang pinansin ako ng crush ko. Sigurado ka ba? Seryoso ang tono ko, pero lingid sa kanyang kaalaman ngiting-ngiti na ako ngayon. Yes, I'm sure. Kung ganun, sige. Pagkatapos ng meeting, uuwi ka agad ako dyan. Masigla kong sabi. Sige. Masigla ring sagot niya at tinapos na rin ang tawag. Pagkabalik ko sa table, tamang-tama rin ang pagdating ng 2 members, na kanina pa hinihintay. Umupo na ulit ako sa pwesto ko sa tabi ni Chelsea, at nag-umpisa na ang meeting. Nagpresente kami ng huli tungkol sa natapos na naming mga plano, para sa construction ng merging project. Mukhang nagustuhan naman nilang lahat ang plano, dahil wala namang sumalungat. Yung ibang members naman ay nagpresenta rin ng kani-kanilang mga assignment, para sa nasabing proyekto. Nang matapos ang diskusyon sa meeting, ay nagkanya-kanya na ring sibat ang mga businessmen. Nagkalat na sa kung saan-saan para enjoy ang party ng matandang Diaz. Samantalang nanatili naman rito sa table kasama namin ang 5 mga pinsan niya. 2 babae at 3 lalaking mga batang Diaz. Pagkatapos pa lang kanina ng meeting, tinangka ko ng magpaalam para mauna nang umuwi, pero hindi sila pumayag at ipinagsapilitang manatili muna ako kahit na sandali. Kakikilala ko pa lang sa kanila at nahihiya naman akong magpumilit na umuwi na, dahil ayaw pa nga nila akong umuwi. Gayong ang totoo, gustong-gusto ko nang umuwi kanina pa, pero pinagbigyan ko na lang muna sila. So, Mr. Morgan, tell us directly. Type mo ba ang pinsan naming si Chelsea? Kapwa nagulat kami ng katabi ko. Sa biglang sinabi ng isa sa mga pinsan niyang babae na si Catalea Diaz.
Napatingin ako sa huli at nakangisi ito, na para bang sinusukat ako. Ganoon rin ang iba pang mga kasama niyang mga batang Diaz. Kat Alea. Agad na saway ni Chelsea rito, pero kinindatan lang siya, at muling ibinalik sa akin ang mapanuring mga mata. What, Chelsea? We're just curious, that's why we want to know. Sali naman nung Tiago Diaz, at binalingan rin ako ng mapanuring mga tingin. Ano, Mr. Morgan? May gusto ka ba sa pinsan namin? Magsasalita ulit sana si Chelsea. Ngunit inunahan ko na. No, I answered direct to the point. Nakita ko ang pagyuko ni Chelsea, dahil sa pagkapahiya dahil sa pagiging frank ako. What? I'm just being real here and frank as her cousins. Nakita ko rin ang pagkabigla sa mukha ng limang mga pinsan ng huli. Gayunpaman, hindi sila kumbinsido sa sinabi ko. Unbelievable. Iiling-iling na sabi naman ni Sky Diaz. Just like Chelsea, Sky and Kat Alea are also sophisticated women. Yun nga lang pare-parehong walang dating sa akin ang mga kagandahang mayroon sila. Umiling rin ako at itinaas ang left hand ko, para ipakita sa kanila ang wedding ring ko. I'm married. Seryoso kong pahayag. Sabay-sabay namang napalis ang mga ngisi nila, dahil sa pagkapahiya. Yumuko yung dalawang babae. Oh, kasal na pala. Sorry, pare. Tatawa-tawang ani Zero Diaz, pero bakas pa rin sa itsura ang pagkadismaya. Oo nga, kung ganun tumagay na lang tayo. Sabat naman nung Kelvin na isa ring Diaz, at nagsali ng hawak na brandy sa 6 na baso. Naging cool na ulit ang magkatabing sina Sky at Kat Alea, pati na si Chelsea, tapos isa-isa kaming binigyan ng tig-iisang baso na may lamang brandy. Umiling ako kay Sky nang bigyan din niya ako ng isang baso. As much as possible, ayokong uminom ngayon, dahil ayokong umuwi sa bahay na lasing ako. Nakakahiya sa mag-ina ko, nakakahiya kay Alondra. Ganito na lang para hindi boring, let's play a game. Spin the bottle with consequence, kung sino yung matatamaan ng bunganga ng bote siya yung iinom ng shot. Suhestyon nung Kelvin. Game. Excited namang sagot ng mga Diaz. Nagsimula na silang maglaro. Si Zero ang unang nag-spin ng bottle, at naghiyawan sila ng tumapat iyon kay Sky, nilagok naman ng huli ang isang shot na ibinigay ni Kelvin. Ang sunod na tinamaan ay si Tiago, sunod naman si Chelsea, sunod si Kat Alea, kay Chelsea ulit and so on, so forth. Sa totoo lang nababagot na ako rito, at gusto ko na talagang umuwi ngayon sa bahay. Kung hindi lang kabastusan ang sumibat, kanina ko pa sana ginawa. Mabuti sana kung sina Ryder yung kasama ko rito. Bigla ko tuloy na alala yung 4 na mga asungot na mga kabarkada kong iyon, na kapag pinagsama-sama ulit kaming 5, mas maiingay pa kami sa mga Diaz ito ngayon. Teka lang, 5, parang kulang yata. Marahang natawa ako sa sarili, nang maisip kong sino yung nakaligtaan ko. Si Wade pala, ang best friend at ex-best friend ko din, at the same time. Yung lalaking yun, kumusta na kaya sa States ngayon? Loko talaga, nami-miss ko na rin. Ayoko na, tama na, dinadaya nyo na ako eh. Noon bumalik ang pag-iisip ko dito sa mga kasama ko, at nag-alala ako nang makitang pumupula na ang mukha ni Chelsea, dahil mukhang tinamaan na. Marami na kaya siyang nainom. Hindi ko nabantayan. Hindi ka namin dinadaya no? Kasalanan ba namin kung mukhang gustong-gusto kang natatamaan ng bibig ng bote? Huwag ka na nga maarte, inom na. Pamimilit ni Sky na may hawak na isa pang baso ng alak para kay Chelsea. Ayoko na nga kasi. Pagpipilit rin ng huli. Kung ganun, si Mr. Morgan na lang ang iinom para sayo. Nakangisi namang deklara nung Tiago. Aangal pa sana si Chelsea, ngunit natahimik siya nang walang pagdadalawang isip kung inagaw mula kay Sky ang baso na para sana sa kanya, at diretsyong nilagok ito. Naghiyawan ulit ang 5 habang si Chelsea naman, ay mukhang kontra sa ginawa ko. You don't need to do this, she said seriously and worriedly. Simpleng umiling lamang ako sa kanya. It's fine. Oh, narinig niyo yun. Okay lang daw. Ibig sabihin, si Mr. Morgan na lahat ang iinom para sa shots ni Chelsea. Parang nagdidiwang namang deklara ni Zero. Nagdidiwang sila nang muling pinaikot ang bola, at umalangaw-ngaw ulit ang tawanan, nang kay Chelsea muli tumapat ang bote. Ako ang uminom para sa kanya. Naulit pa yon, at naulit ng maraming beses.
That's why I ended up too drunk. Hilong-hilo ako at nanlalabo na yung paningin ko, sa sobrang kalasingan. Ramdam ko ring pagiwang-giwang na ako habang naglalakad ngayon, sa kung saan man itong lugar, hindi ko na alam pa. Ang alam ko lang, nakaakbay ako ngayon sa isang babaeng inaalalayan ako sa paglalakad. I guess she's. What's her name again? Nakita kong tumigil kami sa tapat ng isang kotse. Where's your key? Ihahatid na kita pauwi sa inyo. She said. Oh now, I remember. She's the young Diaz, the interior designer and planner partner of mine. Chelsea Wright. Ewan, masakit na ang ulo ko. Mr. Morgan, the key, I said. Where is it? She asked again. Bahagyang dinukot ko mula sa bulsa ang car keys ko, at ibinigay ito sa kanya. She opened the car. Maingat na inalalayan niya ako paupo sa tabi ng driver's seat. Maya-maya lang nakasakay na rin siya. Kaya mo pa bang ituro sa akin ang direksyon ng bahay mo? For the 9th time, she questioned me again. Sa bahay, hindi ako pwedeng umuwi sa bahay ng ganito ang ayos, at umuwi sa bahay ng ganito ang ayos at itsura, lasing na lasing. Nakakahiya lalo na sa mahal kong asawa. Not in my home. Just take me to my penthouse. Napasinghot ako. Anthony POV. Not in my home. Just take me to my penthouse. Napasinghot pa ako. I don't want my wife to see me this freaking drunk. She's really dearly to you, huh? She laughed as she started the engine. She is. She really is. Para na akong baliw na pangiti-ngiti sa kawalan. I saw her grin. Well, tignan na lang natin. I don't know what she meant by her last words. Isa na lang ang alam ko ngayon, gustong-gusto ko nang matulog sa loob ng penthouse ko, dahil kahit gustong-gusto kong katabi sa pagtulog si Alondra, ay hindi rin pwede sa ngayon. Nakakahiyang makita niya ako ng ganito kalasing. Nakakahiya ako. When we reached my penthouse, akay-akay pa rin ako ni Chelsea nang ibinagsak niya ako sa kama. Thanks for taking me here, Miss Diaz. You can go. I said as I closed my eyes. Naramdaman ko ang paggalaw ng kama, indikasyon na umupo siya sa tabi ko, at hindi pa rin umaalis. Ayaw mo talagang nakikita kang ganyan ni Alondra. Ganun mo siya kamahal? She asked. No words could ever explain how much I love my Alondra. Oh, my sweet Alondra. Mas mahal ko pa yata siya sa mahal eh. Tumawa na ako nang wala sa oras. Ano bang pinagsasabi ko? Nakainom lang ako, nasasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin ngayon. Pulos katotohanan pa ang lumalabas sa bibig ko. Yeah, I admit. It's true. I actually love Alondra much more than the love I have for myself. I'm just drowned by my love for her. But now, I'll make you forget her first. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ni Chelsea. Nagtalukbong na lang ako ng higa. Gusto ko nang matulog. Naramdaman ko ang marahas na paghablot ni Chelsea sa aking balikat, saka ako siniil ng halik. Halik na nakakalunod. Tulog na ba ako? Am I already reached my dreamland? Para kasing napapanaginipan kong hinahalikan ako ng asawa ko, ng Alondra ko. Naramdaman kong itinulak niya ako pahiga sa kama, at kumaibabaw siya tapos pinaghahalikan ang leeg ko. Why so sudden that my Alondra became this wild? Alondra, Alondra, paulit-ulit kong naisatinig, in between her kisses. And right there, she stopped. I'm not your Alondra. I am better hot than her. She shouted. Then from there, I realized that the woman who's with me now, is totally not my lovely wife. But the seductive interior designer. Kaagad ko siyang itinulak palayo sa akin. Napaayos ako ng upo sa gilid ng kama, na tila ba bigla akong nahimasmasan. Sinabi kong umuwi ka na, Miss Diaz. Mariin kong utos. I won't, I'll stay here. But you can't stay here. Aside from me, nobody has the authority to stay at this penthouse of mine, unless it's Alondra. Nakita ko ang sobrang pagkabanas na gumuhit sa mukha niya. So, wala ka na talagang ibang ibubukang bibig kundi ang Alondra na iyon. Tumango ako at patamad na muling humilig sa aking kama. Then I'll make you forget her, and I'll make you savor this night while we're together. Naramdaman ko ang muling pagdampi ng labi niya sa labi ko.
She's planting kisses to my lips hungrily. Seriously, she's not a good kisser. And I don't like the taste of her lips. It doesn't taste as sweet as Alondra. Marahas na itinulak ko siya palayo sa akin. You're playing hard to get, Anthony, and I like it. She said in amusement. Hindi ko siya pinansin. Hindi na ako nag-abala pang muling maupo. I just let myself lay on this bed, while peacefully closing my eyes. Akmang yuyuko ulit siya sa mukha ko, ngunit maagap kong hinuli ang dalawang braso niya, para pigilan siya sa hindi magandang gagawin. You're refusing the delicious kiss from a beautiful and seductive lady like me? I'm starting to have doubts. Tell me, are you gay? She asked, teasing me. What a style. I'm not. I'm a man. A man loyal to his wife. I answered honestly. Lasing ka na nga, asawa mo pa rin ang nasa isip mo. Pues, magsama kayo ng boring na Alondra na iyon. She hissed, then she left. I heard the door of this room shut. Good, leave now, Chelsea. You're not my wife and you're not supposed to be here. Alondra POV. Alondra hiha, pakiabot ako ng toyo at suka dyan sa harap mo. Ani Yaya Yanaira. Kinuha ko ang inutos nito, at ibinigay sa kanya. Nasa pool area kami ng bahay ngayon, at kasalukuyan kaming nagluluto ni Yaya ng ihaw-ihaw. Nasa cottage kami at busy sa pagluluto, habang si Atticus naman ay nagtatampisaw na sa swimming pool. Atticus, be careful ha, huwag pumunta sa malalim na tubig. Sigaw ko sa anak kong parang athlete na ngayon sa paglalangoy. It's fine mom. I'm a big man now. Aniya ng bahagyang itinaas ang ulo. Kahit na, basta, be careful pa rin. Okay. Okay mom. It's a Sunday morning. Wala si Anthony. From that day, the day during he went to Dia's party which was celebrated 2 days ago, hindi na kami nakapag-usap pang dalawa. Naaalala ko pa nga, buong magdamag akong naghintay sa pag-uwi niya ng gabing yun, pero nakatulog na lang akong nakaupo sa couch hanggang mag-umaga, ay wala pa ring Anthony na nakauwi. Nag-alala ako kahapon kaya pagkagising ko palang tinanong ko kaagad si Yaya Yanaira, kung umuwi ang alaga niya. Ang sabi niya, oo pero tulog pa raw ako at umalis din kaagad ito papunta sa office. Nagtaka nga rin daw siya kung ano ang nangyari, at bigla ay parang naging kakaiba ito. Hindi ito nagluto ng agahan, para sa aming mag-ina na nakaugalian na nitong gawin tuwing umaga. Nararamdaman kong may mali talaga. Alondra hiha. Noon lamang ako nabalik sa huwisyo nang tinapik ako sa balikat ni Yaya, na kanina pa pala ako tinatawag. Ha, sorry po. Ano po ulit ang sinasabi nyo? Tinatanong kita kung kumusta yung tulog mo kagabi. Aniya. Ayos naman po. Sagot kong hindi tiyak. Maayos nga ba? Hinintay ko pa rin si Anthony kagabi, pero hindi ko na nakayanan ang sobrang antok ko, kaya nakatulog din agad ako. Kinaumagahan, wala pa rin siya sa tabi ko, at tulad kahapon ay nagtanong ako kay Yaya at sabi niya, tulad kahapon, ay maaga rin itong umalis. Hindi na rin ulit kami pinagluto ng agahan ng anak niya. Sobrang nababagabag at nag-aalala na ako. Simula nang umattend siya sa party ng gabing yun, ay parang bigla siyang nagbago. May nangyari kaya, saan siya natulog ng gabing yun? Hindi man lang siya tumawag, o kaya nag-text na hindi siya makakauwi. Ano bang nangyayari? O baka naman kaya siya nagkakaganyan, ay dahil may nangyari sa kanila ng Chelsea na iyon. Naramdaman ko ang muling pagpiga ng puso ko, dahil sa pamilyar na sakit. Nag-aalala ka ba kay Anthony hiha? Antag ni Yaya. Bahagyang tumango ako. Hindi ko naman po maiwasan ang mag-alala, lalo't parang bigla siyang nag-iba. Hinawakan ni Yaya ang kamay ko. Huwag ka na masyadong mag-alala, marahil ay busy lang talaga siguro siya sa project ng kumpanya niya. Magsaya na lang tayo rito. Tipid na ngumiti ako sa katumango. Ganon ka-busy si Anthony, para kahit pangako niyang family day ng araw ng linggo, ay makalimutan na rin niya. Noong huling linggo lang ay masaya kaming namasyal, kasama ng anak namin, at sinabi niyang bawat linggo para lang sa aming magpamilya, dahil pareho naman naming rest day mula sa opisina. Pero ano ito ngayon? Wala siya. Wala talagang isang salita, pues, kung wala siya edi wala. Sa kanya kawalan ito at hindi sa amin ng anak niya, dahil magsasaya kami ni Atticus dito buong araw,
kahit wala siya. Bahala siya sa buhay niya. Masarap ba ang ihaw-ihaw namin ni Yaya nak? Tanong ko ng sandaling umahan sa tubig si Atticus, at pumasok dito sa cottage, para magmeryenda saglit. Yes ma'am, the best ihaw-ihaw in the world. Aniya saka samubo pa ng isang taba ng barbecue. Kanina pa kami nandito. Ilang beses na rin kaming bumaba sa pool ni Yaya, para magbasa tapos maya-maya ay aahon din kami, para tingnan ang niluluto namin dito sa cottage. Naka-white see-through robe ako, habang may red two-piece bikini sa loob nito. Si Yaya naman, naka-simpleng summer shorts at t-shirt lang, hindi na yata feel ang magpa-sexy. Si Atticus naman naka-Doraemon boxer shorts at topless. Ay sus, bolero talaga ang anak ko. Natatawa kong sabi sabay ginulo ang buhok niyang mamasa-masa. Humagik-hik lang naman ito. Siya sige, kumain na tayo ng tanghalian dahil mag-aalauna na. Maupo na tayo. Singit ni Yaya na ngayon ay nakaupo na sa tapat ng mesa, na iniayos niya para sa mga pagkaing naluto namin, kasama ang kanin pati na ang iilang sweet desserts na ako mismo ang gumawa kanina, tulad na lang ng mango float, buko salad at iba pa. Umupo na nga kami ni Atticus sa dalawang magkatabing silya kaharap si Yaya, at nagsimula na kaming kumain. Alondra apo. Sabay-sabay kaming napalingon sa tumawag sa akin, at laking tuwa ko nang makita si Lola Anastasia, na kasalukuyang papunta din dito sa cottage. Katatapos lang kaming kumain, at ngayon ay nagliligpit na. Iniwan ko na muna kay Yaya Ira ang pag-aayos ng mesang kinainan namin, para salubungin namin ni Atticus si Lola Anastasia. Mahigpit na niyakap ko si Lola, nang makarating kami ni Atticus sa gawin niya, habang ang bata naman ay humalik sa kanyang pisngi. Lola, buti at napabisita po kayo dito. Natutuwang sabi ko. Oo, apo. Personal na inimbitahan kasi ako ng asawa mo sa bahay, na pumunta rito dahil nagsasaya raw kayo. Anya sa kanilingon ang kasama sa likuran. Noon ko lang napagtantong nasa likod pala niya si Anthony. Naka-office suit pa ito at suot nito ang Maui Jim sunglasses, na lalong nagpapatingkad sa kagwapuhan nito, bakit ngayon ko lang napansing nandito rin pala siya. Daddy, natutuwang tumakbo si Atticus papunta sa kanya, at sa kaniyakap siya. Niyakap din niya ito pabalik. Are you enjoying the pool son? Opo, kumalas sila sa yakap. Bakit ngayon lang po kayo daddy? Tanong pa ng bata. Ngumiti siya, may tinapos pa kasi akong importanteng trabaho baby, tapos pinuntahan ko pa si lola mo. Ganun po ba? Tumango siya tapos ay binalingan ako. Magpapalit lang ako saglit ng panligo. Babalik agad ako rito. Hindi ako sumagot, sa halip ay umiwas ako ng tingin sa kanya. Mukha niya, umaarteng parang walang kasalanan. Pagkaalis niya inakay ko na si Lola papunta sa cottage. Naglagay ulit si Yaya ng mga pagkain sa mesa, para kay Lola tapos dinala na ulit niya si Atticus sa pool para makapag-swimming, at para na rin hayaang makapag-solo kaming dalawa ni Lola dito sa cottage. Masarap ang ihaw-ihaw niyo hiha. Si Yaya Ira ba ang nagluto? Aniya na tinatanong ang halos kedad na rin niyang matagal ng tagapag-alaga ng asawa ko. Kaming dalawa po. Tumulong po ako. Nakangiti kong sagot, habang pinanunood siyang tila sarap na sarap sa mga kinakain. Namiss ko rin ang lola ko. Talaga, kain ka din oh. Wika niya sabay abot sa akin ng isang stick ng ihaw-ihaw na manok. Umiling kaagad ako. Katatapos lang din po naming kumain. Busog pa po ako, tumango siya at nagpatuloy. Habang tinitingnan siya ay may isang tanong na biglang sumagi sa isipan ko. Paanong inimbitahan siya ni Anthony, at naparito gayong sa pagkakaalam ko ay hindi sila maayos ng huli. Sa pagkakaalam ko'y parang may kinatatakutan siyang kung ano sa lalaki, at akala ko may galit siya rito, nang hindi ko alam ang dahilan, kaya paanong narito siya ngayon, at tila walang komplikasyon na nangyayari sa pagitan nila. Pinuntahan po kayo ni Anthony sa bahay, para imbitahing pumunta rito. Alang-alang na tanong ko. Tumango siya habang tila sinusuri ako ng mga paningin niya. Pero paano po nangyari? Pinuntahan niya ako sa bahay. Nag-usap kami ng masinsinan at nagkaayos. Humingi rin siya ng dispensa sa lahat ng mga hindi magagandang nagawa niya sa iyo, sa atin. Marami rin akong hiningi ng tawad. Ngayon ay maayos na kami, at iginagalang niya ako bilang lola ng kanyang asawa, kaya narito ako ngayon.
Mahabang paliwanag niya. Hindi ko pa rin maintindihan. Ano-ano naman po ang mga ikinahingi niyo ng tawad sa kanya? Hindi ko pa rin po maintindihan. Marahang hinawakan niya ang isang kamay kong libre sa table. Hindi mo pa talaga sa ngayon maiintindihan ang lahat, hiha, at wala ako sa lugar para magkwento sa'yo. Ang asawa mo lamang ang may karapatang magpaliwanag sa'yo ng lahat-lahat, sa tamang panahon. Nakakunot lamang ang ulo ko, hindi pa rin makuha ang punto niya. Don't stress yourself too much about that. Malalaman mo rin ang ibig kong sabihin pagdating ng panahon. By the way, may tampuhan kayong mag-asawa ngayon. Bigla akong napaiwas ng tingin sa kanya. Nakita ko kung paano mo siya iwasan kanina, Alondra. Sabihin mo sa akin ang dahilan. I'm willing to listen. Ikinwento ko nga ang lahat kay Lola, simulan nung Biyernes ng gabi na pumunta siya doon sa poder ng mga Diaz, hanggang sa ngayon na hindi pa rin naming pagkakausap sa isa't isang mag-asawa. Tama ako ng hinala. Nasabi na rin kanina yan ng asawa mo sa akin. Kampanteng sabi niya pagkatapos kong magkwento ng ikinasasama ng loob ko. Nagulat ako, na ikwento na rin pala sa kanya ng lalaking iyon ang tungkol rito. Magsasalita na sana ako nang unahan niya ako. Your husband is real man, Alondra. Just trust and believe in him. Wala kang dapat na ipag-alala. She said smilingly, tapos ay pinisil ang kamay kong hawak pa din niya. Malaman ang sinabi niya, and I don't know how to react. Okay. Anthony POV. 5 a.m. I woke up the next morning. Masakit pa yung ulo ko, dahil sa hangover. Napailing na lamang ako nang maalala ko ang nangyari kagabi, buti at hindi nagtagumpay si Miss Diaz sa hindi magandang balak. Naligo ako at nagpalit ng panibagong office suit. Umuwi saglit ako sa bahay, at bumigat ang pakiramdam ko, nang maabutan ko si Alondra na tulog sa couch, sa kwarto namin. Buong magdamag talaga niyang hinintay ang pagdating ko. Ang sama ko. Yumukod ako para magpantay ang mga mukha namin, at pinagmasdan ko ang kanyang maganda, at maaliwalas na mukha na tulog. I'm sorry, wife. Inilagay ko sa likod ng kanyang tenga ang mga takas na mumunting buhok, na kumakalat sa kanyang mukha, tapos binuhat ko siya pahiga sa aming kama, para mas maging komportable ang tulog niya. Pagkababa ko ng kwarto, naabutan kong nagluluto na si Yaya Yan Iris sa kitchen ng agahan ng mag-ina ko. Yaya, tawag ko, napalingon siya sa gawi ko. Kasalukuyan siyang nagpiprito ng sunny side up. Oh, gising ka na pala, iho. Anong oras ka nga pala nakauwi kagabi? Matagal-tagal ka ring hinintay ng asawa mo, ah. Aniya. Kauuwi ko lang po at nakita ko na si Alondra sa kwarto. Mahimbing pa ho ang tulog niya. Sagot ko. Nako, kauuwi mo lang, saan ka natulog kagabi? Biglang nag-alala ang kanyang tono. Sa penthouse ko po sa office. Nagluluto kayo ng agahan. Pag-iiba ko. Tumungo siya. Sige po, mauna na ako, marami pa kasing tatapusin sa opisina. Sabi ko at tutungo na sana. Sandali, iho. Mukhang may nagbago sa'yo ngayon. Puna niya habang masuring tinitingnan ako. I know what she's thinking. Napabuntong hininga ako. I was badly drunk at the party last night, Yaya. That's why I decided to sleep on my penthouse, rather than going home with that state. Nakakahiyang makita ako ng asawa kong lasing na lasing. I explained. Hindi siya nagsalita. Tila hinihintay niyang magpatuloy ako. I continued. Up until now, nahihiya ako dahil napaghintay ko siya ng matagal kagabi. Nakatulugan pa niya sa couch. I don't know where to start explaining to her, tulog pa siya hanggang ngayon. Lutoan niyo po muna sila ni Atticus, babawi po ako next week. Kailangan ko lang po muna mag-ipon ng lakas ng loob ngayon, para humarap sa kanya at magpaliwanag. Tuloy na po ako. Nakakaintindi ng tumango siya. Ingat ka, iho. Opo. Nang makarating sa opisina, ibinabad ko kaagad ang sarili ko sa mga trabahong naghihintay sa akin. I signed those papers that needed my signature. And I rechecked the plan for the merging project. Around 9 a.m., may pumasok dito sa office, na hindi ko kakilala. He introduced himself. I'm Cesar Martin, sir, the interior designer who had been hired by Miss Chelsea Diaz, to replace her job being your planner partner to the merging project. Formal na pagpapakilala niya.
Maya-maya ay tumunog din ang BlackBerry ko, at nakitang si Chelsea ang tumatawag. Sinagot ko agad. Miss Diaz, I spoke first. Did you already meet the new planner partner I sent you, to replace me? She asked peacefully. Yeah, Cesar Martin. I looked at the man standing in front of me. He is. So, I guess it's a goodbye Mr. Morgan. Bagaman ay hindi ko nakikita, alam kong banayad siyang nakangiti mula sa kabilang linya. Wait, Chelsea, why did you quit? I asked worriedly. Sa mga nagawa ko sa iyo at kay Alondra, nahihiya ako Anthony. Look, I'm sorry if I did such a ridiculous thing, especially that matter last night. Sobrang nahihiya ako sa ginawa ko, at halos wala na akong mukhang may haharap sa iyo. Please forgive me Mr. Morgan. I'm really sorry, she explained sincerely. Nakahinga ako ng maluwag, at tumungo kahit hindi naman niya ako nakikita. Okay, thanks Chelsea. Thank you, Mr. Morgan. Goodbye and have a nice day. She hung up. Parang nabunutan ako ng tinak sa lalamunan. I'm glad that Chelsea made the right choice. I'm glad that she respected me and my wife. I just hope that someday makita na rin niya ang lalaking para sa kanya. She's beautiful and kind-hearted, she deserves to get the best, she doesn't deserve to be the second best. She deserves to be happy and definitely, the decision she made right now, is the thing that can set her free and happy. Just like the first interior designer that Diaz Enterprise has to be my planner partner. The latter is also the best and smart. We worked the whole day professionally, at marami akong natutuhan mula rito. Masyado itong matalino, kaya kahit mga natapos kong trabaho, ay nagawa pa nitong punahin. I'm grateful that Diaz Enterprise really has an excellent and smart interior designers, napatunayan ito sa akin ng dalawang nakatrabaho ko na. Si Chelsea at itong si Mr. Cesar Martin. Pagka-uwi ko sa bahay ay tulog na rin si Alondra. Good thing because I'm not yet ready to explain myself. Nahihiya pa rin ako. When I woke up in the morning just like the last morning I had, dumiretso na agad ako sa opisina, nang hindi nagpapalam kay Yaya na nasa kusina pa rin at nagluluto. Pagkarating ko sa opisina, I just texted her na siya na muna bahala sa mag-ina ko. I even suggested her to have a small pool party kasama nina Alondra at Atticus, dahil uuwi din naman agad ako in the afternoon. It's Sunday so I'm not supposed to be in here because it's my day off, but I still decided to drop off here just to check some of my works. Hindi rin naman ako nagtagal, at pumunta ako sa bahay na noon ko pa gustong-gustong puntahan. Sa dating bahay nila Alondra at makausap si Madam Anastasia. Good morning Madam. Magalang na pagbati ko nang paghuksan niya ako ng pinto ng bahay nila. Halata sa mukha niya ang labis na pagkagulat at takot. Well, I'm not here to have my revenge anymore. I'm here as the husband of her granddaughter. Come in, she said as she led the way to the living room. Please have a seat. I sat on the couch she pointed on me for me to sit on. I gave her the fruits I brought before bringing myself here. Just a small amount of pasalubong. Salamat, tinanggap niya ito. After that, we talked about a lot of matters of the past, in almost 3 hours. Marami-rami kaming pinag-usapan tungkol sa mga hindi magagandang nangyari sa pamilya 9 years ago, humingi siya ng tawad para sa lahat ng mga nagawa ng mayor sa pamilya Morgan noon. Humingi rin ako ng tawad sa mga nagawa ko, lalo na sa apo niyang si Alondra. Then we compensate with each other. Naging maayos kami sa wakas, tapos ay sandaling nagkakwentuhan ng tungkol sa kung ano-anong mga bagay. I even told her what happened last Friday night and she understood me. Tuluyang nawala ang takot at galit niya sa akin, ganun rin ako. Pati ang pagkailang ay nabura na din. Naging komportable na rin sa wakas ang turingan namin sa isa't isa. Finally, after a lot of years of pain haunted us, the Mayors and Morgan have reunite now. Nag-pool party po sila ngayon sa bahay, that's why I'm inviting you to join us. Siguradong matutuwa po sina Alondra at Atticus, kapag nandun din kayo. I invited her. She smiled and nodded. I'll come.
Matapos kong makapagpalit ng rug blue swimming shorts and topless, bumaba na kaagad ako papunta sa pool area, kung saan naroon sila ngayon at kasalukuyang nagsasaya. Naabutan kong masayang nagkukwentuhan ang maglola sina Madam Anastasia at Alondra. Wala sa sariling napangiti ako. Just looking at my Alondra being happy made me so happy. I am madly in love. O iho, nandyan ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Ani Madam Anastasia nang sa wakas, ay napansin ang presensya ko. Napatingin si Alondra sa akin. I smiled pero umiwas agad siya ng tingin. I know, we really have something to talk with. Umiling ako sa may edad na ginang, saka pumasok sa loob ng cottage. Hindi naman po masyado. O siya sige at maiwan ko muna kayong dalawang mag-asawa rito. Mukhang may kailangan kayo pag-usapan, at nang mapuntahan ko na rin muna ang apo kong walang sawang nagbababad ngayon sa tubig. Anito saka nagmamadali ng Kumari Pass palayo dito sa cottage. Now, I'm left here alone with Alondra. Naupo ako sa katapat niyang upuan. Hindi pa rin niya akong tinitingnan, at bakas ko ang pagdaramdam sa kanyang itsura. I held her hand. Alondra, I started.